Arranged Marriage to a Secret Mafia Boss. Chapter 16. Sa loob ng madilim na kwarto kung nasaan si Chloe, ay biglang bumukas ang pinto. Takot na napasiksik ang dalaga sa gilid ng kama, habang nakatingin sa taong pumasok. Bumilis ang kabog ng dibdib niya nang hindi niya makilala ang lalaking papalapit sa direksyon niya. "Sino ka? Anong kailangan mo sakin?" Nangangatol ang boses niya, at para bang may iyak ulit. "Ako, I'm Mr. Park, yung tumawag sa hotel room nyo, remember me?" Saad nito, at biglang pinaidot ang switch ng ilaw, medyo nagliwanag sa loob. Kaya naman nasilaw at napapikit si Chloe. "Di nga ako nagkamali, napakaganda mo, unang rinig ko pa lang sa boses mo nabihag mo na ako." Prankang sabi nito at ngumiti sa kanya na para bang may binabalak itong masama. Agad siyang napaiwas ng tingin sa lalaki, lumapit pa ito sa kanya, umupo ito upang magpantay sila. "It's not about, Hans, you and our clash is nothing to do with this." Para lang itong bumubulong, at umangat ang isang kamay upang hawakan ang mukha niya, pero agad niyang hinampas ang kamay nito. "Don't touch me," saad no Chloe. Doon ay biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki, nawala ang pekeng ngiti nito, at napalitan ng mabangis na aura. Napasigaw na lang siya nang bigla nitong hilahin ang buhok niya. Sobrang higpit nangangalit ang mga bagang nito na hinayla siya sa buhok. "Ah, stop, it hurts." Hiyaw niya at pilit hinwakan ang kamay nito na mahigpit na nakasabunot sa kanya, pero wala naman na siyang lakas para mapigilan ito na mandala siya sa kama, at marahas na isinalya sa ibabaw ng kama. "Do you want to fight with me? Okay, let's fight on bed." Tumatawa ito habang nakatingin ng matalim sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pagnanasa, na hintatakutan so Chloe at binalak na makaalis sa kama. "Don't you dare get close to me, or I swear to God, I will kill you." Matapang na sigaw no Chloe, at agad inilibot ang paningin upang makahanap ng maaring paglaban sa lalaki na akala mo ay baliw. Hinayaan lang ni Jiro na makatayo si Chloe. Natutuwa ito kung baga na-e-excite siya lalo kapag palaban ang babae, it turn him on. Chloe POV. Hindi ko na magawa pa ang umiyak, dahil puno lang ng takot ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Mas gugustuhin ko pang masaktan kaysa mahawakan ng lalaking nasa harapan ko ngayon. Hindi naman niya ako hinabol, nakatingin lang siya sa akin, pinapanood ang bawat kilos ko habang hindi maalis ang nakakalibot na mga ngisi niya. Sa pag-ahon ko mula sa kama, ay agad kong dinampot ang lampshade, inihaya ko yun sa kanya, kunwari ay natakot ito, at umatras habang tumatawa. "Whoop, relax, sige, kapag naubos pasensya ko sayo, hindi mo lang matitikman ang langit. Mapupunta ka pa." Nakakalokong saad nito, habang ang mata ay unti-uniteng tumatalam. Nang inag ang mga kamay ko, wala na akong pakilam, kung mapuruhan man siya, inihaya ko ang lampshade hanggang sa makarating ako ng pinto. Pinahit ko ang doorknob nang hindi inaalis ang tingin ko sa lalaki. Wala pa rin itong ginagawa hanggang sa mabuksan ko ang pinto, hindi iyon nakalock. Pumalakpak pa ito, sabay sabing, "Congrats, you made it." Hindi ko na siya pinasin, ibinato ko pa ng ubod lakas sa kanya ang lampshade na hawak ko, bago ko tuluyang buksan ang pinto. At napatili na lang ako nang sumalubong sakin ang dalawang lalaki mula labas. Tatakbo pa sana ako pero, naramdaman ko na lang ang mga bisig ni Mr. Park sa aking bewang at agad along binuhat pabalik ng kwarto. Doon ay hindi ko na mapigilan umiyak. Nasambit ko na lang sa isip ang paghingi nga sa klolo kay Hans, na hindi ko na alam kung ano na bang nangyari sa kanya. Samantala taranta habang nagdadrive ang isang tauhan ni Hans, namumutla na ang boss niya, pero pinilit pa rin nitong iligtas ang kayang asawa, walang benda ang balikat nito na tinamaan ng bala. Kita niya ang sakit sa mukha nito. "Drive faster, goddamn it Romnick," sigaw nito sa kanya nang may panghihina. Talagang ibubuwis nito ang buhay para sa nanganganib na si Chloe. Chapter 17. Jiro licked his own lips, while staring at Chloe. She was struggling while trying to escape. "Huwag ka nang magpagod, mabuti pa ipunan mo muna ang lakas mo para sa gagawin natin mamaya." Nakakaloko nitong saad sa dalaga.
Samantala umiiyak na pilit tinatanggal no Chloe ang mahigpit na pagkakatali ng tela sa mga kamay, kahit ba alam niyang wala na siyang magagawa pa. Pakawalan mo ako pakiusap, nasasaktan ako, mahinang sambit niya sa lalaki, tumanggaw-tango lang ito pero hindi naman siya pinakinggan, lumapit pa nga ito sa kanya at ngumisi. Dumagan sa ibabaw niya si Jiro, pinigil niya ang mapasigaw, lalong nang inag ang dalaga sa sobrang takot ay para siyang nanigas, inilapit ni Jiro ang mukha nito sa dalaga, wala naman nang nagawa si Chloe kung hindi ang makipagtinginan dito mata sa mata. Kusang tumulo ang mga pawis niya sa noo, kasabay ng tahimik na paghikbi, sobrang lalit ng mukha ng lalaki na halos, hagkan na siya nito sa mga labi. You know what? I don't believe that perfection is real, but now I know those perfections is in you, bulong nito sabay ngis kulit, nilapat pa nito ang mga labi sa pisngi niya. Tapos bumaba ang tingin nito sa buong katawan niya. I wonder, how perfect you are without those clothes, ang malademonyo nitong mata ay puno ng pagkasabik. Nang bumalik ang tingin nito sa mukha niya. Chloe POV, pakiramdam ko anong oras man ay mawawalan ako ng ulirat, dahil sa sobrang takot ay nahirapan among huminga. Naramdaman ko na lang ang paghawak ni Mr. Park sa mukha ko, hindi naman ako makagalaw, wala akong magawa sobra na akong nawalan ng lakas. Mr. Park rubbed my lips with his thumb. He licked my earlobes, down to my neck, until his one hand tried to touch my inner thigh. I closed my legs not letting him get into my private part. Stop, please, I begged. But he never listened and continued to what he is doing. Until someone barged inside the room, Mr. Park was shocked to see Hans, in front of him. What the fuck? How do you got here? Sigaw nito at umalis sa pagkakadaigan sakin, samantalang kitang-kita ko naman kung paano man galit ang mga bagang ni habang nakatingin lang sa direksyon ko. Napaiyak ako lalo nang makita ko siya, sumakit ang puso ko hindi ko na nakontrol ang pag-iinit ng mga mata ko. How dare you? What did you do to my wife? Nangangagalaiti si Hans, na sumigaw at mabilis na hinarap Sojiro, kahit nahihirapan dahil sa tama ng baril ay magawa niyang malapitan ito at sinipa ng ubod lakas. Ugh! Namilipit sa sakit ang lalaki, hindi naman ito natamba na pasaldo ito sa pader ng kwarto. Pero nakangsi peren ito na tunang mangin kay Hans. Akala ko ba, babae lang siya sayo, kaya naman mabuti pa ibalato mo na lang siya sakin, at gagawin ko siyang reyna. Nakakaloko nitong sabi, tuluyan na itong nakabawi. At sumugod kay Hans, agad siyang nakailag, pero hindi niya inaasahan ang mabilis na balik nito, isang malakas na suntok sa mukha ang tumama sa kanya, natambo siya sa sahig dahil nang sa sobrang panghihina, at marami na ding dugo ang nawala sa kanya. Hans, malakas na sigaw ni Chloe na makita itong bumagsak sa sahig. Tama na, sigaw niya nang pagsisipain pa ni Jiro ang nakahandusay na asawa, wala siyang tigil sa pag-iyak. Ito ba ang gusto mo? Sa palagay ko naman hindi ka na mabubuhay niyan sa dami ng dugo na nawala sayo. Patawa-tawa pang sambit nito at nanlaki ang mga mata ni Chloe nang bigla ay may kinuha itong baril mula sa likod. No, what are you doing? Hinte takot na sambit ni Chloe at nagkakawag sa pagkakatali pero kahit anong gawin niya ay sadyang mahigpit, ang pagkakatali sa kanya. Ngiting tagumpay si Jiro habang pinagmamasdan si Hans na nasa sahig, mukha na itong walang buhay, pero kailangan niyang makasiguro kaya naman kinuha niya ang baril na nakasingit sa pantalon niya, at itinutok dito. Tumingin muna siya kay Chloe na walang tigil ang pag-iyak at sigaw na wag niyang papatayin si Hans, na ikinainis niya. Chapter 18. Sobrang nahihirapan man si Hans ay hindi niya magawang basta na lang sumuko. Kailangan niyang siguraduhin na may iligtas si Chloe, at hindi ito masaktan, pilit siyang gumalaw, hindi niya ininda ang lumalalang sakit sa balikat niya. What is this? You still alive? Manghang sabi ni Jiro at bahagya pang sinipa ang kamay ni Hans na nagpupumilit sa paggalaw. Pag nakabangon ako dito, humanda ka sakin, pagbabanta ni Hans kay Jiro na ikinatawa ng malakas ng huli. Yun ay kung makakatayo ka pa, pagkatapos kong pasabugan ang ulo mo, naging seryoso ang mukha nito at muli ay itinutok kay Hans ang baril na hawak. Mr.
Park, stop, don't you dare to kill him. Leave him alone. Halos mapugto ang hininga ni Chloe dahil sa pagsigaw niya. Nakuha naman ni Chloe ang atensyon ni Jiro. Parang nag-slow mo nang dahan-dahan itong lumingon sa kanya, ang mga ngisi nito ay sadyang nakakapanindig balahibo. Natatakot man sa pwedeng mangyari ay nagpakatatag si Chloe at nagtapang-tapangan. Let him leave this room. And I will give you anything you want. I will not stop you. Sobrang kabog ng dibdib niya, dahil sa naging daysayon. At tuluyan nang ang napapihit paarap sa kanya ang lalaki, nawala agad sa isip niya ang presensya ni Hans na unti-unti ay nakakatayo na. Nang makita ni Chloe ang paggalaw ni Hans ay agad siyang nakaisip ng kung ano pa ba ang pwedeng pang-utos sa lalaking may sakit sa pag-iisip. Yes, she thought Jiro is a psycho. Really? Would you let me? Fuck you. Hard. Sambit nito na para bang nananabik. Napalunokso Chloe, at nakaramdam siya ng pagkaasiwa pero tiniis niya. Yes, you can do whatever you want to my body, in one condition. Please let my husband go. Nakatingin siya sa mga mata nito na puno ng mali siya. Bigla ay nawala naman ang ngisi ni Jiro at agad napalingon sa pwesto ni Hans. At di nito inaasahan ang sumalubong sa kanya. Dinambahan siya ng nanghihina na si Hans. Natambo sila sa sahig, at dumagan sa kanya si Hans. Ang baril ay nalaglag mula sa kamay ni Jiro at napunta sa isang sulok ng kwarto. Habang nangyayari iyon ay nangigigil na pilit paring inaalis no Chloe ang tela sa pulsuan niya. Alam niyang kailangan siya ni Hans, dahil kitang-kita niya na hindi na nito kaya pang lumaban, duguan ang shot nitong polo, bigla ay para siyang namanhid, naubos na ata ang kanyang maluha. Naramdaman niya ang pagluwag ng tela. Di niya alam baka nga dumudugo na rin ang mga kamay niya. Hanggang sa tuluyan niyang mapalaya ang sarili. Agad siyang bumangon mula sa kama at kinuha ang baril na kanina ay nakitang niya nasa ilalim ng aparador sa loob. Nanginginig ang mga kami niyang dinampot iyon. Hindi niya alam kung paano ba gamitin. Kaya ang unang ginawa niya ay sumugod kay Jiro na nakadgan kay Hans at sakal-sakal ang kawawang lalaki. Hindi na nga makalaban pa ito, dahil sa panghihina. Get off of him. Sigaw niya dito at hinayla ang buhok ni Jiro, hindi naman yun inaasahan ng lalaki kaya, napatumba din ito sa sahig at napasigaw dahil sa sakit ng higpit na paghawak niya sa buhok nito. You fucking bitch. Sigaw nito sa kanya, si Chloe ay umalon ang dibdib sa galit nang makita ang kalagayan ni Hans, lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakasabunot sa nangagalaiting lalaki. Pilit nitong inaalis ang mga kamay niya sa ulo nito, pero sadyang parang may sumapi sa kanya na kung ano. I told you to leave him alone. Why do you do that to him? Did you shoot him with this gun? Inilabas niya ang baril at inalapit sa mukha ni Jiro na nanlaki ang mga mata. Yeah, what are you doing? Do you even know how to use that? Sarkastiko pa itong ngumiti na lalong ikanakulo ng dugo niya. No. That's why I want to try it. To you. Mahina pero ramdam ng lalaki ang galit sa bawat salita ni Chloe. Hindi na nga ito makagalaw dahil nakatutok sa mukha niya ang baril, siguradong isang maling galaw niya ay sisabog ang mukha niya. Hans POV. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Narinig ko na lang ang putok ng baril at sigaw ni Chloe sa loob ng kwarto. Ako ito hindi na makakilos at parang konti na lang ay mawawalan na ng hininga. Hans, damhilat ka. Parang awa mo na wag kang mamamatay. Dinig ko ang pag-iyak ni Chloe habang niyuyug ako. Pero sadyang hindi ko nakaya, at nagkusang magsara ang aking mga mata, kahit ba gusto kong panasan ang mga luha ng asawa ko. Ay wala na, blackout na. Chloe POV. Nanghihina akong napaupo sa waiting area ng hospital na pinagdalhan namin kay Hans. Takot na takot ako. Ayaw kong nawala siya ng ganon-ganon na lang, niwala pa nga kaming matinong pagkakaunawaan sa isa't isa tapos ganito agad ang nangyari. Napatikip ang dalwa kong palad sa aching mukha at doon at napahagulhol na ulit ako. Buti na lang kanina ay may dumating na isang tauhan ni Hans at natulungan siya patumbahin si Jiro. He shoot him and kill that bastards right away. Sa pagkabiga ko nga at nabitiwan ko ang buhok nito, bumagsak si Jiro sa sahig at dumaloy ang dugo nito sa sahig,
nalaglag din ang hawak kong baril. Lumapit ang lalaki kay Hans, humingi pa ito ng dispensa dahil natagalan itong iligpit ang madaming tauhan ni Jiro sa labas ng building na kinalalagyan nila. Maya-maya ay hindi na rin kinaya ni Chloe at nahimatay ito at bumagsak sa sahig, mabuti na lamang at may mga nakakita sa kanya at nadala din siya sa ward. Chapter 19. Halos magdadalawang oras walang malay si Chloe kaya naman nang nagising siya ay nasapo niya ang kanyang ulo, kumikirot ito sa sakit, ramdam din niya ang pamamaga ng kanyang mga mata. Nang magising siya ay agad na namang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang biglang maalala ang mga nangyari, nag-alala siya para kay Hans, ano na kaya ang kalagayan nito. Gusto man niyang mabilisang tumayo, ay hindi niya magawa. May mga strangers na nakatayo sa harapan niya, parang sobrang worried ng mukha nila, pero makikita rin ang pagkatuwa sa mga mukha na nakatunghay sa kanya. Nahulaan niya ng mga nurse or doctor ang mga ito, pero pinilit niyang makaupo sa hospital bed na kinahihigaan nang makilala ang isang lalaki na nasa likod ng mga ito. "Mister, what happened to my husband? Is he okay?" Namamaos ang boses ni Chloe nang magsalita. "It's better if you gain your strength back, Mrs. Levi. Don't worry, mister. Hans is stable now. You can go to his room later." Ang nagsalita ay ang isang babae na may kulay berdeng mata, naka-uniform ito na blue. American ang halos lahat na nakapaligid sa kanila. Muntik pa niyang makalimutan na nasa Amerika sila at wala sa Pinas. Sa nakinig ay tila ba nabunutan siya ng tinek sa dibdib, ngumiti siya kahit papaano sa mga ito. Nang lumabas na ang mga tao sa loob ng silid niya ay napatingin ulit siya sa lalaki na isa sa mga tapat na tauhan ni Hans. Nag-thank you siya dito, kulang na lang ay yakapin niya ito dahil sa sobrang pasasalamat. Kung hindi dahil dito ay baka wala na sila parehas ni Hans or baka nakapatay siya nang wala sa oras. Hindi naman ito umiimik sa kanya, maaliwas di ang mukha nito na para bang masaya ito, naging maayos ang lahat. Makalipas ang ilang minuto na paghihintay, at unti-unti gumagaan na ang pakiramdam ni Chloe dahil pinakain siya ng fruits para daw kahit papaano ay magkalaman ang sikmura niya. Inip-inip siya at hindi makapaghintay na makita si Hans, nag-aalala parent siya, hindi niya imagine kung gaano kaya kasakit ang tinamo nitong bala, kahit pa sa balikat lang iyon ay muntik nang ikamatay iyon ng lalaki. At saka dapat siyang magpasalamat dito dahil kahit alam nito na delikado na ang lagay niya ay perseguido parent itong iligtas siya, hindi maiwasan na mag-isip ni Chloe. Bakit kaya iniligtas niya ako na para bang kaya niyang ibuwis ang sariling buhay para sa akin? Chloe sigh as her head begin to ache again. Chloe POV. Hindi ko maiwasan ang kabahan habang nagbibihis, papunta na kasi ako sa room kung saan na-admit si Hans. Makailang beses kong kinalma ang aking sarili, bago tuluyang lumabas ng kwarto ko, nakasunod naman sa akin ang dalawang tauhan ni Hans. Akala ko nasa malayo pa ang kwarto niya pero nagulat ako dahil katabing kwarto ko lang pala ang kwarto niya. Pinagbukas ako ng pinto ni Mr. Choi, ang tauhan ni Hans na sumaklolo sa amin. Nagpasalamat ako, bago dahan-dahan humakbang sa loob. Agad bumilis ang tibok ng puso ko pagkakita ko pa lang sa nakaretain na si Hans. Wala parent daw itong malay, kaya naman mabilis na naupo si Chloe sa silya na nasa gilid ng kama ni Hans. Pinakatitigan niya ito, naawa siya sa itura ng asawa dahil puro pasa ang ilang parte ng katawan nito pati na ang mukha. Napalunok pa siya ng ilang beses, bago unti-unti ay umangat ang isa niyang kamay para haplasan ang buhok nito. "Thank you. I don't know what should I tell you this time. But there's is one thing I'm sure, it hurts me a lot seeing you like this." Muling naging emotional si Chloe, pero pinigilan niya ang mapaluha, dahil masakit na ang mga mata niya sa sobrang kaiiyak. "Mr. Hans Levi, you know what? I regret it. I know you don't really remember how we first meet, right?" Malungkot ang boses ni Chloe, habang hinahaplos na ang mukha nito. "It was Feb, then your family invite us to your mansion and set a meeting. Also we have dinner that night." Pagkekwento niya dito sa mga naalala niya bago sila makasal. Unang kita pa lang niya sa binata ay nagkagusto na siya dito, napakakisig kasi nito at may paggalang sa mga magulang niya, lagi din itong ngumingiti, na lalong nagpalalim ng damdamin niya dito,
Maingat din itong magsalita, tila ba iniisip muna nito ang mga sasabihin bago lumabas sa bibig. May mga pagkakataon na inuudyok silang pagsoloy ng mga magulang nila. Nung una nahihiya pa siya sa binata, pero ito ang unang gumawa ng moves. So where do you want to go? Let's give them what they want. Malapait na rin naman tayong ikasal kaya dapat makilala na natin ang isa't isa. Saad nito na sobrang tamis ng pagkakangiti. Ako naman si Natameme dahil sa kagwapuhan niya, ang tawag niya nga dito dati Mr. Perfect. He was a billionaire, he had everything until the day before our wedding. Nagkaroon ulit ng pagtitipon ang aming pamilya. Di ko alam pero nakaramdam ako ng pagkailang dahil napansin ko sina Mommy na para bang walang ganang kumain. Ramdam ko ang tensyon. Sa hapagkainan, napatingin kami ni Hans sa isa't isa, ngumiti siya sa akin pero may kulang, hindi yun yung totoong ngiti niya. Chapter 20, Flashback Continuation. Chloe POV. Di ako makapag-focus sa pagkain. Naninibago kasi ako sa inaasta ng parents ko. Para bang kanina pa sila may gustong sabihin sa mga Levi pero napapansin ko na laging hinahawakan ni Dad ang kamay ni Mommy, kapag babuka na ang bibig nito. Maya-maya nga ay hindi lang pala ako ang nakakapansin, bigla kasing nagsalita ang parents ni Hans. Oh, Bolay, bakit tila hindi nyo nagustuhan ang aming inihandang mga putahe? Saad ng Mommy ni Hans, nakangiti pero may pagtataka ang mukha. Agad namang napilitan na ngumiti sina Mommy. Hindi sa ganun, kaya lang mabilis akong mabusog ngayon. Tila banitin pa talaga ni Mommy ang gusto nitong sabihin. Dahil ayon at hinagod naman ni Dad ang likod ng Mommy ko. Nalilito ako dahil parang may mali. Kinabahan ako bigla, napatigil ako sa paglalaro ng kutsara sa plato nang maramdaman ang mainit na kamay sa braso ko. Are you okay? Napatingin ako kay Hans. Yun bang bigla ay para akong natulala sa mukha niya. Ang lawak kasi ng ngiti niya sa mga labi at parang nadadala ako kaya naman napangiti na rin ako sa kanya. Samantala lihim na pinagmasdan ng magulang niya si Chloe na tatakot sila para anak, gayong mukhang may nararamdaman na ito sa nag-iisang anak ng mga Levi. Pero hindi sila papaya na isang kriminal ang mapang-asawa ni Chloe dahil malalagay sa peligro tiyak ang buhay nito. Kahit nga sila ay natatakot para sa kaligtasan nila, dahil huli na ang lahat nang malaman nila ang tunay na pagkatao ng mga Levi, pinuno sila ng kilalang mafia sa buong mundo, at sa ngayon ay ang binatang si Hans ang nagmana ng trono ng kanyang ama bilang isang mafia boss. Madami silang malaman na masasamang gawain ng mga ito. At ngayon hindi nila alam kung paano pa nila babawiin ang kasunduan, gusto na nilang umatras. Hindi sila papayag na ikasal si Chloe sa mga taong masahol pa sa demonyo ang mga gawain. Kumukuha lang sila ng tiyempo upang masabi ang gusto nilang mangyari. Nakakahiyaman, alam kong nakaplano ng lahat para sa kasal, lahat ay napako ang tingin nila sa Mommy ni Chloe nang bigla itong magsalita. Pero maari bang wag na nating ituloy ang kasunduan? Pagpapatuloy nito, na ikinaangat ng kilay ni Hans. Excuse me. Anong ibig mong sabihin? Gulat na sambit naman ng mama ni Hans. Samantala tahimik lang ako, habang nakamasid sa Manila, bigla ay nakaramdam siya ng lungkot dahil sa sinabi ng kanyang mommy kaya naman napatingin ako kay Hans na nanahimik din, napakunot noo ako nang makitang parang wala itong pakialam sa mga sinabi ng mommy niya. Ayokong ipakasal si Chloe sa anak nyo, Mrs. Levi, alam kong alam mo ang dahilan. Makahulugan ang mga tingin nito, sa ginang na natitigilan dahil sa biglang disisayon ng mommy niya. Sa totoo lang wala akong ideya kung bakit ngayon mo pa naisip ang umatras gayong malapit na ang kasal ng mga anak natin, mahinahon ang pagkakasabi nito na tila ba wala itong balak seryosohin ang mga sinasabi ng ina ni Chloe. Doon ay naago ang ekspresyon ng mukha ng mommy niya, nagalit ito at binalingan si Chloe. Tumayo ka na dyan Chloe, let's go home. Paasek na sambit nito, na ikinabigla niya. Mom, what is happening? Naguguluhan si Chloe dahil sa mga biglang pangyayari sa gabing yon. Huwag ka nang magtanong basta, hindi ko papayag ang makasal ka sa lalaki ng yan. Saad nito tsaka tiningnan ng masama ang binata. Ang daddy naman niya ay hindi nanjinji alam tanggal ang nagawa lang nito ay hawakan ang mommy niya sa balikat, upang pakalmeyan.
Honey, huwag ka nang mag-eskandalo dito, kumalma ka, bulong nito, subalit sadyang ayaw paawat ng mommy niya. Ano bang kumalma, ikaw ba? Papaya kang matali sa isang masamang tao, ang anak natin. Isa siyang walang awa na mafia boss. Diyos ko, hindi na naitago ng mommy niya ang galit, at hinawakan siya sa braso para sana hilahin siya palayo kay Hans. Pero lahat ay nagulat at natakot nang bigla ay hampasin ng binata ang lamesa. Walang aalis, sigaw nito, na ikinakabog ng dibdib niya, lahat ng atensyon ay nasa kanya na, pati nga magulang nito ay halatang takot dahil sa inasta ng binata. Pinukol nito ang mga magulang ni Chloe ng masamang tingin, napalunok na lang sa takot si Chloe nang makita ang pagbabago sa behavior nito, madilim at mabangis ang mukha na nakikita niya bigla ay parang hindi na niya ito kilala. Kilala niya nga ba talaga ang tunay na pagkatao nito? Kagaya ng sinabi ng mommy niya, isa nga itong masamang mafia boss, kagaya ng mga napapanood niya noon sa TV, pumapatay kaya ito ng mga tao. Dahil sa naiisip ay panyanayuan siya ng balahibo. Tuloy ang kasal. Walang makakapidyo nun kahit pa kayo na magulang ni Chloe. Bigla ay natakot ang mga magulang niya. No, I'm not agree with that. Hindi niya alam kung saan ba siya kumuha ng lakas ng loob para magsalita. Inalis niya ang pagkakahawak ng mommy niya sa kanya. What? Walang ekspresyong sambit ni Hans, para bang hindi nito narinig ang mga sinabi niya. Ang sabi ko, hindi na niya naituloy pa ang sasabihin ng magsalita ang lalaki. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag hindi na ituloy ang kasal natin, ha? Makukulong lang naman ang mga magulang mo, dahil sa laki ng utang nila sa madaming bangko, at kani-kaninong tao, Hans said while staring at her coldly. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga at napatingin sa mga magulang niya, napatungo ang mga ito, hindi nila alam na marami palang alam ang binata tungkol sa mga utang nila. At isa pa, kahit ano pang maging dahilan, hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal, naintindihan nyo? Umikot ang tingin ni Hans sa lahat ng tao sa loob, bago, naglakad palabas ng dining area. Naluha sa pagkabigla si Hannah. Nakardam siya bigla ng panghihina dahil sa mga nangyari, kaya naman napaupo siya ulit sa silya. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo? Ginalit nyo ngayon ang anak ko. Hay, hindi ko na alam, bahala na kayo. Sumunod na umalis ang magulang ni Hans. Iniwan silang parang mga basang sisiw sa loob. Anak, I'm so sorry, kasalanan namin ta. Huwag lang mag-alala, gagawa kami ng paraan, payo sa kanya ng dad niya habang hinihimas ang likod niya, samantalang isang mahigpit na yakap na lamang ang namdam niya mula sa umiiyak niyang ina. Kung nakarating ka dito sa dulo, baka pwedeng humingi ng likes at subscribe. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.